The principle of casting the first stone. Ito po ay part 2 ng atin pong dialogo dito sa ating YouTube channel. Ito po pala si Faceless Raw. Yung part 1 natin ay ang tema noon ay who we are to judge. Ngayon naman, ang tema na pag-uusapan natin ay love, honor, and betrayal. Love, honor, and betrayal. Yan po ang ating discussion dito sa episode na ito ng ating FLM Comeback Series. So, katulad ng ating nakaugalian, nais po nating magbasa ng ilang mga komento sa ating comment section at mag-shoutout na rin tayo ng ating mga kaibigan, ng ating mga kakilala. Okay na, may mga nagpapa-shoutout po kasi. Okay, unahin na natin si Joe. Eto, rider to actually. Siya ay nag-comment sa ating part 1 ng ating the principle of casting the first stone na may tema na who we are to judge. Ang sabi ni Joe, good afternoon, sabi niya. During the pandemic, nasubaybayan ko ang mga magagandang gawain niya. So he is referring to Francis Leo Marcos, our pandemic hero. And then sabi niya, sako-sakong bigas ang naipamigay niya at sobrang saya ng mga kababayan natin na natulungan niya. Parang yung boses ko, parang yung robot no? Tapos sabi dito, subalit nabalitaan ko na nakulong siya kaya nalungkot ako that time. Nakakalungkot naman talaga. So, my friend, my brother, Joe, nakakalungkot talaga nung nangyari sa kanya yon, no? Siya ay na-accuse at nakulong siya. Then sabi niya dito ni Joe, tutuloy ko lang yung basa, kaya nga nung nakita ko ang channel mo, ay hindi na ako nagdalawang isip na mag-subscribe dahil sa ganda ng content mo, Loads. Oy, thank you. Bro, Joe, so maraming salamat sa iyo at nabalikan din kita. At ang ganda ng mga travel mo, nakita ko kung saan ka pumupunta gamit ang iyong motorcycle. Okay, so maraming salamat sa iyo. At basa muli tayo ng ilang mga comment dito sa comment section. Sabi ni Ate Tess, sa Ate Tekla, sabi niya, hello bro, replay bro. So team replay si Ate Tess ng Canada. So mga solid supporter to ng ating pandemic hero. Okay, ang sabi naman, ito taga Indonesia to. Sabi niya, good afternoon. Sabi niya, si Sai Maze. Ang sabi naman ni si PWD po ako ng Dasmariñas. So nanghihingi siya ng help kay sa ating pandemic hero, walang iba kundi si Francis Leo Marcos. And then na pa tayo. Okay. Ang dami na palang nagsulat dito, no? Ang sabi naman ni Claire Narce, sabi niya, exactly po. Do not judge others so that you will not be judged. If you judge others, you will be judged, and the amount you give will be given to you. That's true, no? Tama yung sinabi mo, Claire. Maraming salamat sa iyong comment. Okay, magbasa pa tayo ng ibang mga comment dito sa comment section. Okay, yung boses ko nagiging robot. Kakanood ng mga ano. Okay, ano naman to? Sinabi naman ni thank God, akala ko basher ka. Wala siyang pangalan eh. Thank God, akala ko basher ka. Thanks kahit binabalahura na nila ang ng mga walang iyan, yung mga bashers, no? Sabi niya, I still believe FLM. Tapos meron siyang malaking heart. Okay, so wala siyang pangalan, nakalagay lang user. So ang dami talaga nagmamahal kay kay Doc Francis Leo Marcos. Ang sabi naman ni Ate Tel Gumpak ng FFCI Hong Kong, 3 heart. At si Sara Galarte ulit, 3 heart. Yan yung ating mga nauna talaga na mga na nagko-comment, no? Ayan, nabubulol na ako. Okay, tignan naman natin yung ibang mga video. Ang dami pa rito ng mga nag-comment na mga magagandang
basahin din natin. So bigyan natin ng oras itong pagbabasa ng mga comment. Dito naman tayo sa humanitarian mission, dapat ba na i-document pa? Marami din dito nag-comment. Basahin natin. Okay. Sabi dito ni Sarah Ney Jose. Ang sabi niya, basta tuloy-tuloy lang sa pagtulong, sir. Maraming inggit. God bless you. O nga, no? Dami talaga naiinggit sa ating pandemic hero. Okay. Sabi naman ni Gemma Calado ng FFCI Cordillera. Sabi niya, mabuhay ka, sir. Watching from Baguio City, FFCI Cordillera. Original. Then, 3 heart. Heart. Thank you. Maraming salamat. Ate Jem, sabi naman ni Jocelyn Hanohan, happy watching Premier, thanks. Okay, nabasa na yata natin to. Eto, sabi ni Prime Live Channel, si Karikawa News, sabi niya, yes, may karapatan si Boss FLM na i-document. Para nabasa natin yun, no? Sabi naman na B, listen B, correct ka dyan, bahala na ang nasa itaas. Basta galing sa puso ang pagtulong, walang problema kung inilalagay sa YT at FB. Di ba? Sabi ni B, listen B. Wala namang talaga, no? Alam mo, tama ka, B, listen B. Ako din, naglalagay ako sa, sa FB ko. Tapos, bigla akong na-restrict ng 6 days. Una muna, 4 hours, no? Nung mga last 2 weeks. Ngayong araw na to, tinignan ko yung aking FB, hindi ako makapag-share, may mga restrictions, hindi ako makapag-emoji, hindi ko ma-share yung mga gusto kong i-share na mga throwback. Tapos yung ibang mga na-post, tas i-share ko sa aking FB. Wala, may restrictions. Ang nakalagay doon, hindi raw ako sumunod sa community standard ng Facebook. Ganun, no? 6 hours yung aking restrictions. Okay. 6 hours ba yun? Tama, no? Okay, basa muna tayo ulit ng ilang mga comment. Okay. Ay, hindi pala 6 hours, 6 days. I'm sorry, 6 days. Okay. Grabe, no? From 4 hours, naging 6 days. yan. Okay, basa ulit tayo. Ang sabi naman, sino to? Si Charlie. Para nabasa na natin ito si Charlie Quinoan. No? Ang galing mong magpaliwanag. Salamat po. Kaya subscribe kita, supporter ako ni FLM, silent lang. Dahil maraming budol sa social media. Oo nga, tama ka. Okay, sino pa ba yung iba yata paulit-ulit ko na nababasa, no? Pero it's worth, no? Ang gaganda kasi ng mga sinusulat nyo. Okay, sabi naman ni Kel Gem, thank you, Faceless Raw. Marami ring salamat sa iyo. Ang dami. Si Ma'am Cha, si Ate Chat, Charito Nepison, Lipad, Agila. Di ba? Okay, siguro yun lang muna at magtuloy-tuloy po tayo sa ating pong discussion. Grabe, no? Pati yung kasi nag-share kasi ako, di ba nag-start pa lang ako mag-vlog. Tapos yung aking inuna ko muna dito sa sa YT channel ko. Nagba-vlog ako pa isa-isa, di ba? Kay Doc FLM. And then pagdating naman sa Facebook, inisa-isa ko din. Kaya kung papansinin niyo, very slow ako. Pero I make it sure na yung i-share ko, yung pinopost ko sa aking account, sa aking Facebook account, maganda naman, wala naman akong sinasabing pangit do sa Facebook eh. 'Di ba, sinishare ko lang yung mga nangyari sa ating pandemic hero. Yung aking view, yung aking perception, yung aking nakikita sa ating pandemic hero, walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos. Tas bigla akong na-restrict ng 4 hours. Una, 4 hours. Ngayon, 6 na araw na restrict ako. Tapos bigla sumulat si Sis Sara Balabagan. Sabi niya sa akin, ako nga 90 days. Wow, 90 days siya na restrict.
Imagine ilang buwan yun, 3 buwan, 30, 60, wow, ang tagal 'no? Bakit kaya may mga tao na yung mga taong tumutulong, ito pa yung pinipilit nilang sirain, 'di ba? So, ewan natin 'no, ang Diyos na talaga ang bahala sa kanila, katulad nga ng sinabi ng ating mga kasama sa comment section. Okay, magpatuloy po tayo sa ating discussion, sa ating dialogo, at bibigyan po natin ng pag-ugnay-ugnay, hayaan natin ng ating pag-iisip ay gumana 'no, ating critical thinking ay gumana at piliin po natin ang tama. 'Pag nakita po natin, matimbang po natin, piliin po natin yung magandang direksyon, tamang naririnig natin, at kung makita natin 'to, magkaroon tayo ng malaya, maganda, quality decision na tayuan natin yung nakita nating maganda sa ating kapwa. At naniniwala ako na sa panahon na 'to, at this very moment, na si Doc Francis Leo Marcos ay ni-raise up ni God in such a time like this, na may recession, maraming nagugutom, maraming nangangailangan, maraming naghihikahos, mga kababayan natin na walang makain ay matulungan, maabot ng ating pandemic hero. At patuloy ko nga sinasabi, 'di ba? Nabubulol-bulol na tayo dito. Patuloy ko ngang sinasabi na kaya nga tayo nagsama-sama dito dahil gano'n din yung ating passion. Yung passion ni Doc Francis Leo Marcos ay passion din natin. Maaaring hindi gano'n yung ating role na nasa forefront tayo. Pero yung ating passion ay pare-pareho po. Ano yun? Tumulong sa ating kapwa-tao, lalong-lalo na sa mga Pilipino na naghihikahos sa buhay. Kaya nga 'pag nagtatawag ang ating pandemic hero, 'di ba? Vincent Sandana, talagang tumutugon agad, eh. 'Di ba, budol ba yun? Hindi, yun ay pagtugon ng may kalayaan sa puso na tumulong sa kapwa. Yun ay hindi budol, hindi yun scam, pagtulong yun, eh. Kasi ang daming mga ano, eh, ang daming mga nabasa ko, nakita ko na dapat daw ganito, ganyan, i-record pa, ganyan. Eh, ang dami ko ngang narinig na ganyan, tumulong pa sa'min, Sabi niya, "Wala ba kayong ganito, ganyan?" Tapos pambihira kamukat-mukat mo, eh, 2 weeks or 1 month, past, makikita mo na may personal palang intensyon at hindi maganda. Ito ay sa ikakasama, na hindi lang ikaw yung mapapasama, kundi yung buong mga kasama mo. Kaya dapat talaga na suriin natin at, siyasatin natin yung mga nakakausap natin at mga nakakasama natin, 'di ba? Okay, so tuloy natin yung ating discussion, napahaba ata tayo ng intro at hi, okay, ang sarap kasi pag-usapan, 'di ba? At dito naman sa ating, episode, sa ating FLM series episode na pagba-vlog, wala naman tayong ano, tinatamaan dito, eh. Ang ginagawa lang natin dito ay binibigyan natin ng diin yung mga bagay na nagawa at gagawin pa ng ating pandemic hero. At hindi lang yun, ng FFCI worldwide. 'Di ba? Itong mga kasama natin dito, talagang naglalaan sila ng oras, nagpupuyat po sila, nakikita ko talaga sila. Nagbibigay ng kanilang talento, nagbibigay ng kanilang, kayamanan, ng kanilang wealth. At ito po ay sign ng, ah, talagang they really, love and honor our pandemic hero. At iyan ang pag-uusapan natin, dire-diretso na tayo sa ating pag-uusapan, napahaba talaga tayo sa ating intro. Okay, ang pag-uusapan natin part 2 ng, um, the first principle the principle of casting the first stone. At yung una natin na pag-usapan, who we are to judge, at ngayon naman ang pag-uusapan natin ay love, honor, and betrayal. Okay? So, so makikita natin 'no, ako, I think March or April ko nakita sa Facebook account ko mismo, hindi, sa ano, newsfeed ko mismo ng Facebook account ko, nakita ko si Francis Leo Marcos na namimigay, katulad ng sinabi ni Joe kanina, ng ating kapatid na 'to, na namimigay ng sako-sakong bigas noong 2020. 2020 ko siya nakita, eh, 'no, na March or April siya namimigay ng sako-sakong bigas. At talaga namang parang
katulad na sinasabi natin dito, it's like selling like hot cake. Mabiling-mabili siya, no? Very talagang tinatangkilik ng maraming mga kababayan nating mga Pilipino. Kaya kahit saan ka magpunta, hindi puwedeng hindi mo makilala si Francis Leo Marcos. Bakit? Kasi during pandemic, namigay siya ng bigas, 'di ba? Namigay siya ng bigas, namigay siya ng tulong, ng pera, at kung ano-ano pa, 'di ba? At nakita natin na talagang namayagpag ang pangalang Francis Leo Marcos. At to make a long story short, tinawag siyang pandemic hero. 'Di ba? Naging hero siya during pandemic at dumating yung challenge na tinawag na Mayaman Challenge. Ito yung kanyang challenge sa lahat ng mga mayayaman, no, na na magbigay. At eto 'no, yung pangalan pa lang na Francis Leo Marcos, wala pa siyang title na kung anong title wala pa, 'di ba? At makikita natin dito na nung tinawag siyang pandemic hero, grabe, ang dami talagang bugso yung mga tao sa kanya. Iba-ibang klase ng tao 'to, bumugso. Ibig sabihin, naglapitan sa kanya, sinuportahan siya, lahat. Sa YouTube, sa, Facebook, sa, iba't ibang klaseng social media. At mababalitaan natin siya sa mga, mainline stream media na ito si Francis Leo Marcos ay namimigay ng sako-sakong bigas at may ganito pang challenge, Mayaman Challenge na, china-challenge niya ang lahat ng mga mayayaman, 'di ba? Pati nga yung mga nagne-networking. Kaya nga yung networking namin na Seer Fund, baka may mga nagsi-Seer Fund dito 'no, na scam ni hindi ko na sasabihin yung pangalan, isa po kami doon. Pero kalimutan na natin yun, okey? Magtuloy-tuloy tayo dito. Pero hindi ko sinasabing hindi natin tutulungan yung mga na-recruit natin 'no. Tuloy-tuloy po yung pagtulong natin sa kanila. Hindi hindi natin yung mga downlines ko po ay hindi ko iniwan, okey? Yung upline lang namin, yun lang 'no, ang nagkaroon ng problema. So balik tayo sa pinag-uusapan natin. Um 'Di ba, lahat ng makarinig sa pangalang Francis Leo Marcos since pandemic 'no, ang daming, dumagsang mga tao para siya suportahan, 'di ba? At anong makikita natin dun, love na love siya ng mga tao. Sobrang love, sobrang, andun yung, ah, alam mo yung may sa kasi sa Biblia may apat na klase ng love, pero maraming klase ng, love kasi sa Bible ang New Testament ay nasulat sa Greek, habang ang Old Testament naman ay Hebrew. So, sa Greek 'pag nagkaroon ng interpretation marami siyang mga tenses 'no, kaya hindi gano'n kadali na mag-aral ng language. Kaya nga sabi sabi maririnig natin madalas sa ibang mga tao, "It sounds Greek to me." 'Di ba? Kasi nga ang hirap unawain. Kaya nga mas minahal ko yung yung Hebrew kasi isa lang yung thought 'no, mas madali unawain. Pero mahirap pa din kasi pabaliktad yung sulat nila. Okay, so balik tayo dun sa klase ng love o klase ng pag-ibig sa Biblia. May apat 'no, at actually may 8 pero apat lang yung ibibigay ko. Una, phileo. Ito yung tinatawag na brotherly love, pagmamahal sa kapwa, okay? Sabi dun sa Biblia, "Let brotherly love continue." And then pangalawa yung tinatawag na eros sa Greek. Ang ibig sabihin nito ay erotic, 'no, from the word erotic, eros, okay? Ito yung sensual love, attraction 'to sa opposite sex. And then yung pangatlo ay yung storge, ang ibig sabihin ay familial love. Ito yung love ng parents sa kanyang mga anak. Gano'n din naman, love ng mga anak sa kanilang mga magulang. At yung panghuli, ito yung tinatawag na agape. So madalas nating marinig yan, di ba? Agape. Ito yung unconditional love or to love with the selfless unconditional love of God. In other words, yung agape ay the God kind of love. Okay? Kaya nga nasaktan si Pedro nang tinanong siya, 'di ba? Peter, mahal mo ba talaga ako? Kasi 3 beses siya tinanong ni Jesus, 'no? Tapos yung dun, sinabi dun na, yung may ginamit si God dun na Greek na phileo or brotherly love, and then yung agape na the God kind of love. So medyo nasaktan siya, parang
nagtaka si Pedro kasi bakit gano'n yung pagkakasabi ng Panginoong Hesus, 'di ba? So, okey. So, bakit natin napag-uusapan 'to? Kasi kung mapapansin ninyo, eto bakit ko shine-share 'to, kasi kung mapapansin ninyo sa mga vlog 'no, gabi-gabi tayo nanonood ng YouTube channel sa ating FLM Comeback. Alam niyo po, okey, road to 100,000 na tayo. Hindi pala silver plate tawag dun, silver button. Thank you, Sir Lemot. Okay, congratulations. I believe na ito ay 100, na-hit natin yung 100K. Wow! Congratulations sa ating lahat. Congratulations, Boss FLM, Sir Limor, sa FFCI Worldwide at sa FLM family. Congratulations sa bawat isa sa atin. So, balikan natin yung pinag-uusapan natin. So, bakit ko nasasabi 'to? Kasi 'pag nagbo-broadcast si Doc FLM, nakikita niya yung love, 'di ba? Tapos bigla na lang siya magshi-shift, 'di ba? Kung mapapansin niyo nagshi-shift siya sa brotherly love, tapos magshi-shift siya sa agape love, 'di ba? Tapos makikita mo na maghihingi siya ng sorry, 'di ba? Sabihin niya, "Hindi ko talaga kaya 'yan," 'di ba? Kasi alam mo sa totoo lang 'pag tayo ay nasaktan, kung ano-ano ang lalabas sa bibig natin, eh. Pero later on, since tayo ay kawangis na nilikha ng Diyos, in other words, God is a spirit and man is a spirit, and we are created in the image and likeness of God. In other words, ang tao ay espiritu kasi nilikha tayo sa kalarawan ng Diyos. Ano ang Diyos? Espiritu. Yung tao, hinulma sa lupa, walang buhay yun. Yung kung ano lang, kung alabok lang, walang buhay. Pero ang ginawa ng Diyos, hinihingahan niya sa ilong, sabi ng Genesis chapter 2. Kaya nagkaroon ng buhay. So tanggalin mo yung hininga o yung espiritu doon sa luwad o doon sa lupa, doon sa alabok na hinulma ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamay, walang buhay. Para siyang guwantes. Di ba nakita kayo ng guwantes? Pag sinuot natin yung ating kamay sa guwantes, hindi naman yung guwantes ang may buhay. Yung mismong kamay natin, yun ang living being. So ganun din tayo. Okay, ganun din tayo na nilikha na nakalarawan ng ating Diyos. Bakit natin napag-uusapan 'to? Kasi it's a demonstration. Makikita natin dito yung demonstration ng love ni Lord sa humanity. Kaya nga, yung love na nararanasan natin at yung love na nakikita natin na dine-demonstrate, no, ni Doc Francis Leo Marcos. Pag nakita niyo, teka muna, ito Phileo love 'to, 'Di ba 'pag nagsalita siya? Kasi grabe yung humanitarian ano niya, yung passion niya na tumulong. Uy, brotherly love yun, 'di ba? Tapos bigla siyang magagalit dun sa mga bashers, kung ano-anong sasabihin niya. Pero nagshi-shift siya ng gear pagkatapos. Ano sinasabi niya? Hindi ko kayang gawin 'yan. 'Di ba? Kasi tao tao tayo, nagagalit talaga tayo. Pero napansin niyo 'yun? Nagru-rule out pa rin yung agape love. Mahal pa rin niya yung kanyang mga bashers. I'm telling you, mahal kasi bakit siya hindi tumitigil ng ganung mga salita? Kasi hindi tumitigil yung mga basher, 'di ba? So 'yun, balikan natin ulit yung ating nasimulan ng 2020. Okay, let's go back. Meron bang nagagalit? Meron bang nagba-bash? Meron bang naninira nung 2020? Wala, tama ba? Wala tayong maririnig na bina-bash siya, sinisiraan siya, 'di ba, nung 2020. Alam niyo ang kasunod ng love na yon, yung honor, love and honor for Francis Leo Marcos. Nagkaroon siya ng title na Pandemic Hero. Andun yung love at ang pangalawa makikita natin ay yung honor. Okay, pag sinabi nating honor, let me read this to you. Honor. Honor. Eto. Okay, hindi dyan, dito. Okay, ba't nawala? Nawala yung honor natin. Okay, wait lang muna. I-check muna natin ang ating honor. Eto, ay ito pala. Sorry.
Nakita ko na pala. So pag sinabi nating honor, ang sabi rito, honor, um, show respect. Sabi rito, honor, show respect to do something that shows great respect for somebody. That is honor. Sabi ng Oxford Dictionary. Tignan naman natin sa Britannica. Honor is verb or noun that means respect, good reputation. Ito sabi dito, high moral standards, or especially special opportunity to do something. 'Di ba? Yung mga honoraries, 'di ba? Yung pagbibigay ng respeto, ng privilege, or admiration sa isang tao. Lahat ng 'yan makikita natin nung 2020. Balikan natin. 'Di ba? Makikita natin yung love and honor. Talaga namang grabe tayong mag-respect. We highly esteem sino? Ang ating pandemic hero. Wala tayong maririnig na kasiraan. Wala tayong nakikitang pangit. Wala tayong nakikitang, kumbaga sa bond paper, may hawak akong bond paper. Ito, halimbawa, hawak ko bond paper, wala tayong nakikitang dumi. Okay? Lalagyan ko ng tuldok. Kahit may tuldok, wala tayong nakikita. Di ba? Kasi nakikita natin yung love. Love natin doon sa tao na gumawa ng tulong sa atin. At yung we pay the highest honor. We highly esteem this person. Walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos during ng pandemic. Ngayon, itong mga nakapaligid sa kanya habang umuusad ang araw at panahon at buwan, okay, ay nagkakaroon ng ibang tingin sa kanya. Okay, ito, hindi natin nakikita yung tuldok, di ba? Pero habang tumatagal, hindi nyo pa rin makikita, ako lang nakakita. Maliwanag. Pero habang tumatagal, tinitignan nila yung, uy, may nunal pala si Doc Francis. Uy, ano ibig sabihin? Nang nakikita na yung kasiraan. Diyan napapasok yung betrayal. Ang topic natin ngayon ay love, honor, and betrayal. Sa episode na to, in this segment, makikita natin, gusto kong pakita sa inyo na yung lahat ng nag-trust, ng nag-honor at nag-love kay Doc Francis Leo Marcos ay isa-isang nagkaroon ng butas sa kanya. Sabi nila lahat, pero hindi ako naniniwala doon. Hindi lahat. May mga remnant. Okay? Kasi nakita ko doon sa isang lahat. No. That is a lie. Tignan natin yung narrative. May mga remnants. Hindi lang isa, madami. No, hindi lahat ng mga nasa paligid niya nag-betray sa kanya or iniwan siya. Hindi po, hindi yun totoo. Huwag po tayong maniwala doon. 'Di ba? Yung betrayal, nagsimula yan sa honor and love. I'm telling you, yung mga nakapaligid sa kanya na iba na yung tingin sa kanya at lumayo sa kanya at kung ano nung sinabi sa kanya at may mga pagkakampi-kampi para siraan siya. Ito yung mga dati na naglalab kay Doc Francis Leo Marcos, na nag-honor kay Doc Francis Leo Marcos, na nagbigay ng trust, ng pagtitiwala kay Doc Francis Leo Marcos. Tapos, ang feeling nila ay na-betray sila. Pero ang totoo, tignan natin yung the other way around. Di ba? Si Doc Francis din naman nagmahal, unang-unang nagbigay ng pagmamahal. Nagbigay, 'di ba? Ang definition natin ng love, action, 'di ba? Compassion in action. Bakit? Nandun yung kanyang pagbibigay. Katulad ng tatay natin sa langit, binigay niya yung kanyang bugtong na anak. 'Di ba? And then si Doc Francis Leo Marcos,
Since na minahal niya yung mga tao, nagbigay siya ng bigas, tumulong siya, hindi ba 'di ba pag-esteem din yun sa mga natulungan niya? Respeto dun sa mga taong naabutan niya ng tulong? Yung mga minahal niya, inabutan niya ng tulong, 'di ba naranasan din niyang ma-betray. Ito po binabalanse ko po, to be fair sa mga nag-a-accuse kay Doc Francis Leo Marcos. Kasi itong ano na 'to, itong episode na 'to na ginagawa natin ay binabalanse natin at sa maniwala kayo't sa hindi, ang aking view sa, buhay ni Doc Francis Leo Marcos, siya ay isa sa mga ni-raise up ni Lord 'no, God's chosen vessel sa panahon hindi lang ng pandemic kundi ngayong recession, sa panahon ng recession na nararanasan ng hindi lang ng bansang Pilipinas at nararanasan ng iba't ibang mga bansa. Ginagamit po siya para maabot yung mga kababayan nating naghihirap, okey? So, naranasan din niya, 'di ba? O yan, inuna ko na lahat, inuna ko na yung mga nag-a-accuse kay ano, kay Doc Francis Leo Marcos, 'di ba? Nagmahal tayo sa kanya, in-honor natin siya, at feeling natin na-betray tayo. Pero hindi ba natin nakikita na siya yon unang gumawa nun? Siya yung unang humakbang para abutin yung maraming mga tao na naghihikahos. Tumulong siya, nagbigay siya, dinamitan niya yung mga tao, 'di ba? Minahal niya, pinahalagahan niya, in-honor niya. 'Di ba, tignan din natin yung kanyang side, "Hindi ba ako na-betray?" 'Di ba nag-iisip din yung tao 'no? Nag-iisip din si Doc Francis Leo Marcos, "Parang na-betray ako, Betrayal of public trust." Mahirap mahirap kasi 'pag na-betray, eh. Kung ang feeling ng both sides ay na-betray, tignan natin kung ano ba talaga yung nangyari, 'di ba? Na-betray din ang ating pandemic hero. Kaya nga sa totoo lang mahirap magtiwala ng sikreto sa ating kapwa-tao. Mahirap. 'No, kasi puwede tayong personalin, puwede tayong i-blackmail, 'di ba? Meron po akong gustong basahin dito. Ah, Mahirap kasi 'pag nagtuloy-tuloy tayo ng ganyan, ano ba sinasabi ng, Biblia? "If you continue biting and tearing one another to pieces," sabi dun, "be on your guard." Why? Kasi you will be consumed by one another. Tayo mismo mawawasak. Ano pong gusto kong sabihin sa inyo, sa time ngayon, sa panahon ngayon, hindi natin kailangang magsiraan o magkagatan. Okey? Ako ang nakikita ko lang kung ano yung ginagawa kay Doc Francis Leo Marcos, yun lang yung kanyang response. Tama ba? Yun lang yung kanyang response. Kung ano yung, paninirang ginagawa sa kanya, yung pagba-bash sa kanya na sobrang personal. Napanood ko yun, napanood niyo ba yung ano, Food Genius Vlog, 'no, na nire-report natin sa ano, sa FB? Siguro yun din ang nagpaano sa'kin, eh, nagpa-restrict din sa'kin, I don't know. Pero di ko alam 'no. Grabe naman, sobrang personal 'no? Di niyo ba alam na yang ginagawa ninyo ay babalik din sa inyo? Hindi ito yung time na ano tayo, eh, ano, eh, magtanim ng strife or bickering one another, hindi yun, eh. Sabi dun, "Watch out," 'no? Dahil masisira tayo dito. Ano, yung kapwa Pilipino na nakikita natin na tumutulong. Alam niyo ba yung, basahin natin 'to 'no? Kasi mahirap talaga 'pag pinag-usapan yung betrayal. Baka naman, ayan, puro favor na yung ginawa kong explanation about sa, ng kay Doc Francis Leo Marcos. Pero bakit hindi natin tignan yung other side? Baka siya yung na-betray, hindi kayo, 'di ba? O kung aaminin naman natin na na-betray din kayo, ano ba nangyari sa kanya? Nakulong na nga siya, eh. Hindi pa ba kayo makontento? 'Di ba? Hindi po ako nagagalit 'no, hindi po ako nagagalit sa inyo. Alam niyo po, ako po'y sa tingin ko ako po'y isa sa mga namamagitan at kailangan natin ng isang mahabang pasensya. Ayan po, 'pag naranasan natin na tayo po ay na-betray, kailangan natin ng isang mahabang pasensya unang-una sa ating sarili at
dun sa taong nakagawa sa atin ng ng siniraan tayo o minaretes tayo. Kasi 'pag hindi natin 'to, binigyan ng solusyon, made-depress po tayo, 'no? Ito ay detrimental sa ating kalusugan at pag-iisip. I'm telling you, it is harmful, okey? So, kaya ang dapat nating gawin 'pag naranasan natin 'yan, dapat, kausapin natin yung tao talagang pinagkakatiwalaan natin, na hindi sasabihin kahit mag-away kayo, confidential pa rin yun. Alam niyo po yung wife ko, ganyan 'no, si Lady Len. Kahit magtanong ka sa kanya, mag-away kayo, hindi niya sasabihin yun. Totoo yun, kahit personalin mo siya, hindi niya sasabihin. Sana makahanap tayo ng gano'ng mga tao na nashe-sharean natin ng na-unload natin yung nasa loob natin na hindi tayo titingnan, na, made-devalue o mapu-put down tayo. Hindi po, hindi gano'n ang trabaho dapat natin sa ating kapwa Pilipino, na merong nagmo-move sa agape, which is the unconditional love of God. Kasi ito yung solusyon sa ating bansa na ngayon ay hati-hati na mga opinyon na ang mga Pilipino ay nalilito, 'di ba? So, okay. So, 'pag naranasan natin yun, anong dapat nating gawin 'pag naranasan natin yung parang na-betray tayo? Hanap tayo ng taong puwede nating, sharean. 'Di ba? Tapos siyempre katulad ng sinabi ko kanina 'no, i-practice natin yung alagaan natin yung sarili natin. Kaya kung mapapansin ninyo, ako nakikita ko si Doc Franz Leo Marcos, 'di ba? Pati ba naman yung pagsi-swimming niya, pati paglalaro yata ng billiard pinupunan natin, 'no? Pati yata yung pagkain pinupuna, ano ba 'yan? Alam niyo dapat hayaan natin na i-enjoy natin yung sarili natin. I-enjoy ng bawat isa yung mga bagay na dapat ay makatulong para sa ating kalusugan. Kasi 'pag ang feeling mo talaga ay na-betray ka, 'di ba? Nagtiwala ka sa tao na 'to, minahal mo siya tapos na-betray ka, 'di ba? Anong mangyayari? Ma Maaano yung ating kalusugan, 'di ba? Ah, magkakaroon tayo ng Siyempre magkakaroon ka ng, anxiety, ng worries, made-depress ka, maapektuhan ng iyong kalusugan. Kaya 'wag nating, sisihin yung ating sarili, "Bakit ko ba nasabi pa sa tao na 'to?" Okey, bakit ba ako nagtiwala pa sa tao na 'to? 'Di ba? Tignan niyo, sa 12 disciples ni Jesus, may isa dun na Judas, kaya nga yung Judas Kiss, 'no? 'Tong pinag-uusapan natin na betrayal, ito ay Judas Kiss. Biro mo pinagtiwalaan ni Jesus, tapos bandang dulo pinagkanulo siya. Ay, hinga muna tayo ng konti 'no, ang hirap nun. Paano paano kaya yun 'no? Minahal ba ni Judas si Jesus? Inhonor ba ni Judas si Jesus? And then later on, binetray niya. Si Jesus, minahal ba niya si Judas? Si Jesus, inhonor ba niya si Judas? Si Jesus, binetray ba niya si Jesus? Hindi. So yun yung pagkakaiba. Kaya wag nating sisisihin yung ating sarili, okey? Don't ever blame ourselves or yourselves, okey. At napakahalaga na mag-practice tayo ng ano, ng forgiveness. Eto medyo talaga mahirap 'to pero, matindi 'to. Kasi 'pag hindi ka nagpatawad, di-discuss natin 'to sa next ano natin, in broader, discussion, yung love and forgiveness. Kasi 'pag hindi ka nagpatawad, puwedeng mauwi ito sa retaliation. Kaya nga alam mo, pinagpe-pray ko si Doc Francis na at alam ko lahat tayo nagpe-pray sa kanya na ingatan siya ng Panginoon sa kanyang mga desisyon. Napansin niyo naman yung tao, 'di ba? Hindi niya kayang gawin yung bagay na ayokong sabihin, pero hindi niya kayang gawin yun. Pero for example, tayo nag-aaway magkakapatid, 'di ba minsan gano'n naman talaga, nagmumura ka, nagagalit ka, pero pagkatapos nun tapos na, eh, 'di ba? Kaya lang itong mga 'to,
tapos na nga binibigyan pa ng kulay. Sa halip na dapat tumulong na lang, kung ano-ano pa mga ginagawa. Di ba? Ay, teka lang muna. Tinitignan ko lang muna. Di ba? So kung tayo ay nakaranas ng feeling na to na tayo ay na-betray, tignan na natin ang both sides. Okay? Kasi malalim, malalim to. Itong pinag-uusapan natin. Dahil ang ating Panginoong Hesus din ay nakaranas nito. Betrayal. Mahirap, di ba? Yung mga taong, yung ulitin ko lang, no? Yung mga taong nakaranas ng betrayal, nag-umpisa yan sa love and trust, no? At yung love and trust na yon ay nawala nung may nakita silang pangit doon sa kapwa nila. Ang nakikita lang natin, tayo. Kaya binabash natin si Doc Francis Leo Marcos. Pero bakit hindi natin makita yung side naman niya na siya din nagmahal, nag-honor, pero na-betray. So, yun lang yung gusto kong i-share dito sa episode na ito ng ating part 2 episode ito ng ating The Principle of Casting the First Stone. Diba? Una, yung part 1 natin ay Who We Are to Judge. Itong part 2 natin ay Love, Honor, and Betrayal. Sana po ay marami kayong napulot na ginawa na pwede nating makontribute at magawa na sa ating panahon na to, magawa natin na paligiran ang ating pandemic hero ng mga mabubuting salita. Huwag natin siyang buyuin kasi mahirap po, no? Mahirap. Kaya yun ang ating prayer sa ating pandemic hero. Imagine, pandemic hero, and then ngayon ay nakatanggap siya ng isang napakataas na parangal. Diba? Nakakuha siya ng 2 degrees. Ano yun? PhD. At yung isa ay Doctor of Humanities. No? Nakakatuwa, no, na magkaroon ng ganoong makareceive ng ganoong degree. Pakinggan niyo po yan sa aking vlog na ang title ay, ano ba ang title nun? Parangal na honoris causa. Yan, diniscuss ko po yan kung ano po yung honoris causa at kung ano yung kanyang na-receive na degree. Okay, bago tayo magtapos sa vlog na to, check muna natin kung sino pa yung pwede nating i-shout out. Meron kasi ako ditong gustong basahin na sabi niya, bakit ngayon ka lang nag-vlog? Hindi ko makita eh. Teka lang muna, bigyan niyo po ako ng pagkakataon makita to. Tignan natin doon sa una nating na vlog. Sabi niya, bakit kayo ka lang nagba-vlog? Hindi ko makita. Pero gagawa ako ng another vlog. Sasagutin ko po yan kung bakit ngayon lang ako nagba-vlog kay Doc FLM. Hindi ko rin alam, no? Pero i-share ko yan kung bakit at ano nangyari. No, magandang kwento yan. I hope na mapakinggan nyo po yung aking munting istorya kung ba't ngayon lang ako nagpa-vlog. So itong topic na to talagang matindi to, no? The principle of casting the first stone. Ang pinaka origin ng ano na yan, ng statement na yan, ng phrase na yan, ay makikita natin kay St. John sa Gospel of John chapter 8, no? Diyan natin makikita. Okay, sa susunod po na ating part 3, ang i-discuss po natin ay love and forgiveness. Napakahalaga, no? Na ng love and forgiveness. Kasi kung tayo ay kung tayo ay nag-umpisa na mag-love, 'di ba, at mag-honor sa bawat isa, tapos feeling natin na betray tayo. Ano ang pinaka-antidote nun? Di yung love and forgiveness din. Yan po yung pag-uusapan natin sa susunod na segment in a broader discussion. Okay? So maraming salamat sa lahat ng nagmamahal kay Faceless Ro. Nais kong
sabihin sa inyo na mahal ko din kayo at patuloy nating mahalin ang ating pandemic hero, walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos. At sa lahat ng FFCI worldwide, maraming salamat. Sa lahat ng mga nag-subscribe at nagko-comment, maraming salamat po sa FLM family. Maraming salamat. Sir Limor, thank you so much. I owe you, Doc Francis Leo Marcos, our pandemic hero. Maraming salamat sa buhay mo. Pagpalain ka ng Panginoon. Ingatan ka sa lahat ng gagawin mo. Paligiran ka ng mabubuting tao at yung mga naniniwala sa iyo. At sa lahat ng iyong desisyon, ang aming dalangin ay maging tama at sa ikauunlad ng ating bansang Pilipinas at ng ating kapwa mga Pilipino. God bless you po at pagpalain tayong lahat. Ito po si Faceless Raw. Susunod po ng ating vlog. Sama-sama po tayo. Salamat sa inyo pong pagsuporta. God bless po.